She was busy with her trio where Philippines, since it's just started, may meeting sila ngayon ni Gabriel, para sa pirmahan ng kontrata. Kaya't mabilis niyang tinapos ang lahat ng gawain niya. Agad siyang napaangat ng tingin nang pumasok si Gio sa kanyang opisina, na may dalang mga paper bag. "Hey," Gio said bago inilapag ang paper bag na dala nito sa lamesa. "I brought food. Kain muna tayo." Matamis na ngumiti si Natasha, bago tumayo sa kanyang kinauupuan at lumapit kay Gio. "Ang aga mo naman yata?" Tanong niya nang makaupo sa tabi nito. Sanay na siya sa presensya ni Gio. He's been courting her in more than a week now, and she find it really sweet, dahil parang hindi ito nauubusan ng oras sa kanya. Gio never pry about her private life with Gabriel and her kids since he saw Gabriel in her house last week. "Well, baka kasi di ka pa nag-breakfast kaya nagluto ako," he said and smiled. "Gio, you don't have to this all day," she said. Siya na lang ang nahihiya sa ginagawa ni Gio sa kanya. He's really taking good care of her. Gio smiled and caressed her face. Matamlon nitong tinitigan ang kanyang mukha bago ito magsalita. "I know, Natasha," wika niya, "but I want to." "Well, anyway, magaling na ba ang paa mo?" Marahan namang tumango si Natasha, bago magsalin ng kanin sa kanyang pinggan. Ganoon din ang ginawa niya kay Gio. "Okay na, medyo kumikirot lang ng konti pero ayos na." Hindi tuloy siya makapag-still dito dahil sa spray niya sa paa. Napasimangot tuloy siya dahil hindi niya magamit ang bagong bili niyang sandal. "Don't frown," Gio said and chuckled nang makita ang pagmuso ng katabi. "Maganda ka naman kahit nakasimangot, pero mas maganda ka kapag nakangiti." Inirapan lang ni Natasha ang pagiging bolero nito, bago lantakan ang pagkain na niluto ni Gio. "Ang sarap mo talagang magluto," papuri ni Natasha sa binatang titig na titig sa kanya. "What?" Naiilang siya sa titig ni Gio. Paano ba naman kung makatitig ito, ay parang binabasa ang nilalaman ng kanyang isipan. "Bakit nakatitig ka?" Naiilang niyang wika at nag-iwas ng tingin. Gio chuckled and fixed a strand of her hair. Guwapo talaga ang binata dahil sa matangos na ilong nito, medyo singkit na mga mata, at ang magandang hugis ng panga nito. "Can't I admire such a beauty?" Gio said that made her blush. "You're very beautiful, Natasha. I wonder why Gabriel let you slip in his arms." Nakatingin lang siya sa binata. Bakit nga ba? Maybe because of Trina. Kitang-kita niya noon ang pagmamahal ng binata dito. Nakakainggit pero wala siyang magawa kung hindi ang tiisin ang sakit. Palihim na nagtungo si Gabriel sa kwarto ni Natasha sa loob ng kanilang mansyon. He sighed in relief, when no one noticed him, at buhay siyang nakapasok sa kwarto ng dalagang mahimbing nang natutulog. He chuckled when he saw her fetus position on the bed, kaya't naglakad siya palapit sa kama nito at naupo. "Hey," wika ni Gabriel at marahang niyugyog ang dalagang natutulog. Natasha groaned at pupungas-pangas itong bumangon. "Baby, wake up, what are you doing here?" Natasha said in shock while looking at Gabriel. Gabriel chuckled at mabilis na hinalikan ang labi nito. Naadik na yata siya sa labi nitong kay sarap hagkan. Wala namang flavor ang labi ni Natasha, pero bakit parang napakatamis ng labi ng dalaga? He can't help himself not to kiss her. "I sneak out," he said at nahiga sa tabi ng dalaga. "I'll be sleeping here tonight." Hindi na nakatanggi si Natasha nang haltaken siya ni Gabriel, pahiga sa malapad nitong dibdib. Ilang buwan na silang magkasintahan, ngunit tago ang kanilang relasyon, dahil sa kanilang mga magulang. "I miss you," she said at nagsumiksik sa dibdib ng kasintahan. Ang bango ni Gabriel, gustong-gusto niya ang amoy nito. "I miss you too, baby," Gabriel said and kissed her head. "I'm afraid." Agad na nagangat ng tingin si Natasha sa binatang nakatingin din sa kanya. "Why?" she said and cupped his face. "Are you alright?" Mabilis na umayos ng upo si Gabriel. Hinawakan ang kamay ng dalaga, hindi niya alam kung sasabihin ba niya dito ang kanyang kinatatakutan, o sasarilihin na lang niya. But in the end he chose to keep it himself. "Natasha, I love you." Halos maglulukso ang kanyang puso sa sinabi ng binata. Ang tagal na niyang hinihintay ito, kay tagal niyang ninais na marinig ito sa binata, and she finally heard it. "I love you too,"
she said at dumukwang ng halik sa binata, "What are you afraid of?" Pero hindi sumagot si Gabriel, at nanatiling nakatingin sa kanilang kamay na magkahilig. "Nothing," he said unsure. Hindi na pinansin ni Natasha ang binata. Kahit na alam niyang may pinagdadaanan ito, kilala niya si Gabriel, hindi niya ito mapipilit na magsalita. "Matulog na tayo," she said at nahiga na. Pero nanlaki ang kanyang mata nang dumikit ang katawan ni Gabriel sa kanyang katawan. "I want you baby," Gabriel whispered and kissed her forehead down to her lips and to her neck. She can feel something inside her that wants to blow just by Gabriel kisses. Mas nangilabot yata siya nang maramdaman ang basang dila nito, kissing her exposed neck, but we can't. Nakahinga lang ng maluwag si Natasha nang mahiga nang muli si Gabriel sa kanyang tabi. Agad siyang napangiti, at muli nagsumiksik sa dibdib ng binatang kay tagal niyang inasam. "Are you thinking about him?" May lungkot sa boses ni Gio. He can see it in her eyes, nakikita niya sa mga mata ng dalaga ang sagot. Natasha shook her head and smiled. "No," she said almost whispered. "I'm just thinking about my kids." Ang utak niya ay iba ang tinatakbo, pero alam niya sa sarili na hindi na dapat niya iniisip ang nakaraan. Matagal nang tapos ang relasyon nila ni Gabriel. Ang tanging linya na lamang na nagdudugtong sa kanilang dalawa, ay ang kanilang mga anak. "I'm worried about them," she said. Nag-aalala din talaga siya para sa mga bata, paano na lang kung makahanap si Gabriel ng babaeng gusto nitong pakasalan, at kasamang bumuo ng pamilya, paano ang mga anak niya? She can see how happy they were, well except Gemstone na hanggang ngayon, ay hindi pa din lumalambot sa kanyang ama. Paano kung isang araw, ay bigla na lang mawala si Gabriel? Alam niyang masasaktan ang mga anak niya. "You are a great mother, Natasha," Gio said and cupped her face. "I can see it. The way you cared for them is more than enough, so don't think of anything." Marahan namang tumango si Natasha. "Kain na tayo, gutom na ako," she said and chuckled. Agreed. Sabay na kumain ang dalawa, hanggang sa magpaalam si Gio na aalis na. At siya ay pupunta na sa kumpanya ni Gabriel para sa kanilang kontrata. Nang may parada ang sasakyan, ay mabilis siyang bumaba, at naglakad papasok ng building, bago pumunta sa front desk na mabilis naman siyang inasikaso. Dula ng private elevator, ay nagpahatid siya sa pinakahuling palapag ng building, dahil naroon ang opisina ni Gabriel. She sighed and walked towards his secretary, na magiliw naman siyang nginitian bago papasukin. "What do you want again?" Rinig niya ang pagkairita sa boses ni Gabriel. "I just want an ice cream." May inis na tono sa boses ng babaeng kausap nito. Hindi siya napansin ng dalawa, dahil si Gabriel ay nakadukdok sa tambak na mga papel sa harapan niya, at ang babaeng kausap naman nito ay nakaupo katapat ang binata. "Do I look like an ice cream vendor?" Iritang wika ni Gabriel. "Go away." Padabog na tumayo ang babae, bago hinablot ang shoulder bag, at nagmarcha paalis sa harap ni Gabriel, pero natigilan ito nang makita siyang nakatayo sa may pinto. "Natasha," she whispered. Nanlaki ang mata ni Natasha nang ma-realize kung sino ang babaeng nasa kanyang harapan. Matagal na niya itong hindi nakita ang dating kaibigan. Apple, naiiyak niyang bulong, habang nakatingin kay Apple, na tila na estatwa sa kinatatayuan nito, habang nakatingin sa kanya. Tahimik na nakayuko si Natasha, habang nasa harap ni Apple na kanina pa tahimik. Hindi talaga umalis si Apple, hanggang sa matapos ang meeting nila ni Gabriel. She felt guilty dahil kita niya sa mata nito ang pagkalungkot. "You never bothered to tell me that you have seen Natasha." Malamig na wika ni Apple, habang matalim ang matang nakatingin kay Gabriel. Apple, hindi pa handa si Natasha. Kailan siya magiging handa? "She's missing in action for 6 years, Gabriel." Galit na wika ni Apple, bago tumingin sa dating kaibigang nakatungo. "Ni hindi nga natin alam kung patay na siya." "Apple," galit na wika ni Gabriel. "That's enough." "What? It's been 6 years, Natasha. Bakit? How can you do this? Why did you leave?" Hindi na napigilan ni Apple ang mapaluha, habang nakatingin sa kanyang dating matalik na kaibigan. "I'm sorry, Apple," Natasha whispered. "I don't have a choice." "You have, Natasha." Galit na sigaw ni Apple. "You have me. Yet you choose to turn your back on me."
I'm your best friend. I know Apple just don't know what to do. Naiyak niyang wika, Apple is like a sister to her. Kaya't tatanggapin niya ang galit nito. Apple sighed bago ito sumandal sa sofa, at humawak sa kanyang tiyan. Let me take you home, Apple. You're pregnant. Shut up, Gabriel. She hissed. Hindi ako aalis dito hanggat wala ang ice cream ko. Napatanga naman ang dalawa sa sinabi nito, bago nagsalita ng tingin. Alright, fine, Gabriel said bago tumayo. I'll let my secretary. No, I want you to buy it. Galit na wika ni Apple. Kung hindi mo ako ibibili hindi ako aalis dito. Hindi makapaniwalang tumitig si Gabriel sa kakambal. Since Apple got pregnant, ay ginagawa na siya nitong alila. Are you serious? Bored na wika ni Gabriel, habang nakatingin sa kakambal, na nakataas ang kilay. Magpabili ka sa asawa mo. Sinabi ng ayoko, kapag sumakit ang tiyan ko, isusumbong kita kay mommy. Napakasama mong kapatid. Alright, fine. Padabog na wika nito, bago nagmarcha palabas, kaya't silang dalawa lang ang naiwan sa loob ng office nito. Malalim siyang bumantong hininga, bago bumaling kay Apple, at masama pa din ang mukha. I know that it's been 6 years, Apple. Panimula niya, but I have my reason. Narinig niya ang malalim na buntong hininga nito. What is it? I can't tell you. Is it about that crazy witch and Gabriel? Wala siyang choice, kung hindi ang tumungo. Nagpasalamat na lang talaga siya, nang hindi na nagtanong pa si Apple sa nakaraan niya. Ano pang nililihim mo sa akin, Natasha? Malakas talaga ang pakiramdam niyang may itinatago pa ito sa kanya, kapag nagsinungaling ka pa, hindi na kita mapapatawad? Blew a loud breath bago nito kinuha sa bag ang wallet, at inilabas ang picture nila ng triplets. Nanlaki ang mata ni Apple nang makita ang tatlo. Si Gabriel ba? Marahan siyang tumungo. There's no point in lying, kilala niya si Apple, at mahal niya ang kaibigan. Kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi nagbago ang pagturing niya dito. I want them, Natasha, malamig na wika ni Apple. Hindi pa tayo tapos sa pag-uusap. Mabilis na tumayo si Natasha, upang lumapit kay Apple nang umiyak na naman ito. I miss you, Apple said and hugged her. Akala ko wala ka na. Akala ko hindi na kita makikita. You could have told me. I know, Apple, she said and wiped her tears away. I'm sorry. Ramdam niya ang hinanakit sa boses ni Apple. High school pa lang ay magkasama na sila hanggang sa makagraduate sila ng college. She and Apple was inseparable, maski nga ang relasyon nila ni Gabriel noon, ay pinagtakpan ng dalaga, dahil alam nito na doon sila sasaya. Mahal, agad silang lumingon nang makita si Harvey, na pumasok sa opisina ni Gabriel. Gabriel called me. Tila nakipaghabulan pa ito, o di kaya ay sumali sa marathon, dahil hingal na hingal talaga ito. Yung asungot ko talagang kapatid. Mariing wika ni Apple, bago bumaling kay Natasha, let's meet tomorrow, I want to meet my niece. Tumango naman si Natasha, kaya't tumayo na si Apple, bago siya mahigpit na niyakap. It's good that you're back, Natasha, she said and hugged her even more. But I'm still mad at you, so don't you dare go again. Natasha chuckled and nodded. Of course, she said. Hindi na ako mawawala, Apple, ngayon pa ba? Apple rolled her eyes. Bakit hindi? I know you, Natasha. Naalala mo ba nung hiniwalayan ka ng pangit kong kakambal? Nagbalak ka ng lumayas. Apple naman, matagal na iyon sa kaayos na ako. Natasha groaned and rolled her eyes. I won't go again, Apple, don't worry, she said to ensure her friend, kaya't tumungo na lang si Apple. Okay, we'll get going then, Apple said. Oh, by the way, this is my handsome husband Harvey, best friend ko, you know her right? Marahan namang tumungo si Harvey, bagong ngumiti kay Natasha. Sino bang hindi makakakilala sa playboy ng school? Natasha chuckled, ikaw, Apple ah. May paayaw-ayaw ka pa noon. Pero hindi na niya natapos ang sasabihin ng takpan ni Apple ang bibig niya. Nakakahiya, Apple said glaring at her, aalis na kami. Natatawang tumungo lang si Natasha, bago hinaltak ni Apple si Harvey, at lumabas na ng opisina ni Gabriel. Aalis na din sana siya nang muling pumasok ang binata.
Nakaalis na sila, Natasha said dahil nakita niya ang hawak na ice cream ni Gabriel. That woman, Gabriel groaned. Anong tingin niya sa akin? Kainin na lang natin, suhestyon ni Natasha. Kaya't lihim na napangiti si Gabriel. Gabriel cleared his throat, bago ito umupo sa sofa at binigay ang isang cornetto sa kanya. It felt so nice just like old days. Natasha and him were in love until he became coward and break her heart. May problema ba? Tanong ni Natasha dahil nalungkot ang mukha ng katabi. Wala naman, naalala ko lang na dati palagi tayong kumakain ng ganito. Agad na napangiti si Natasha, pero mabilis lang iyon. Naalala ko din na habang kumakain tayo ng ice cream noon sa paborito nating tambayan, ay nakipaghiwalay ka sa akin. She said with a hint of sadness in her voice. Nakatingin lang si Gabriel sa babaeng una niyang minahal. He loves her that he became coward, and let her go instead of fighting for their love. Well, at least natuto na ako. Natatawang wika ni Natasha, bago bumaling sa binatang titig na titig sa kanya, I won't fall for your charm again. Biro lang naman yun para sa kanya, pero para sa lalaking katabi, ay napakabigat yun. Huwag kang magsalita ng tapos, Gabriel whispered that made her frost, pero nagpanggap siyang hindi yun narinig. I'll get going, Gabriel, wika ni Natasha, dahil tapos na siyang kumain ng paborito niyang ice cream, salamat sa cookies and cream. Tumungo lang si Gabriel. Kaya't naglakad na si Natasha papunta sa pinto, pero bago ito makalabas, ay muling nagsalita ang binata. Kanina pa sinasaway ni Harvey ang asawa na panay ang kain ng ice cream. Apple naman, ang dami mo nang nakain. Galit na bumaling si Apple asawa. Kaya't natahimik ito. Kulang pa ito. Ang walang hiyang Gabriel na iyon. Inagaw niya ang dalawang ice cream ko. Do I look okay? Apple said for 10th time asking me if her looks is okay. Medyo maliit pa ang tiyan ni Apple, dahil ilang buwan pa lang naman ang baby sa sinapupunan niya. You look fine, Apple. Napamura kong wika dahil kanina pa siya hindi mapakali. I heard her groan, bago lumingon sa asawang nagmamaneho. Do I look good, mahal? Apple said with her puppy eyes. You look beautiful, my Apple. Harvey said that made me chuckle. I love you, wika ni Apple, bago dumukwang palapit sa kanyang asawa. Hey, settle down, mahal, we're driving, Apple just chuckled, bago ito muling bumalik at umayos ng upo. We just had a coffee first, bago namin napagpasiyahan na pumunta na sa bahay. Nang may parada ni Harvey ang sasakyan, ay mabilis pa sa 4:00 lumundag palabas si Apple ng sasakyan at lumapit sa akin. Huwag kang ang malikot, buntis. I said dahil kanina pa ito malikot. Whatever. Habang naglalakad papasok ng bahay, ay walang tigil ang pagbulong, at pagtatanong ni Apple ng kung ano-ano. Nakailang tserva kayo ng magaling kong kakambal, at 3 ang nabuo nyo. Pulong ni Apple, kaya't pinamulahan ako ng mukha. Gin, abi-gabi ka ba niya o ihilang ang pahinga? Apple naman, mariin kong bulong dahil sigurado akong pulang-pula na ang mukha ko sa hiya. Isang beses lang may nangyari sa amin. Isang beses o isang magdamag? Nakataas kilay niyang tanong. Kaya't napatampol na lang ako sa noo. Huwag ka nang mahiya. Hindi ka na inosente, nahiya ka pa. Hindi ko na lang ito pinansin, at nagmadaling maglakad papasok ng bahay. Sakto naman na naroon na pala ang 3 at nag-aagahan. Mama, Sapphire said running towards my direction. Where have you been? I chuckled and kissed her head. Sanay kasi silang sabay-sabay kaming nag-aagahan, kahit busy ako sa trabaho, ay hindi ako nagiging pabayang ina sa 3. I want to give them my full attention, so they won't feel alone. Mama just fetched Tita Apple, and Tito Harvey, I said, at bumaling sa 2 nakatingin pala sa amin. Who are they, Mama? Wika ni Sapphire, na naglalakad na pala palapit sa amin, kasama si Gemstone, na nakapikit pa ang mga mata. Tita Apple is Daddy's twin sister, while Tito Harvey is Tita Apple husband. Really? Nanlalaking mata ni Amber, at mabilis na tumakbo palapit kay Apple. Hello po, I'm Sapphire. Hello Sapphire, naiiyak na wika ni Apple, bago lumuhad upang magpantay ang mukha nilang dalawa. Hello tita ganda, alam mo, Apple said and wiped her tears away. Mana ka sa akin kamukha kita.
Natawa na lang ako sa kanyang sinabi, bago binuhat si Gemstone na nakapikit pa din, at tila walang pakialam sa mundo. "Hello baby," Apple said and waved her hands to Amber. Naglakad naman palapit sa kanya ito. Kaya't mahigpit niya itong niyakap, "Ang swerte niyo kamukha niyo ako, at hindi niyo kamukha ang daddy niyong pangit." "Mahal," ani Harvey, "you shouldn't said that in front of his kids." "Totoo naman ang sinasabi ko." "Fine." Pagsuko nito bago lumapit sa akin, at kinuha ang natutulog na si Gemstone sa balikat ko. "What's his name?" Tanong nito bago ehele si Gemstone. "It's Gemstone," I said and smile, bago sila niyayang maupo muna sa salas. "I hate to admit it, but Apple sighed. This young prince is Gabriel Mondragon carbon copy." Nakasimangot pa talaga ang mukha nito, habang nakatingin kay Gemstone, na nakahiga sa kanyang hita. "I will admit it, si Gabriel talaga ang kamukha nito." "I know," wika ko at pinagmasdan ang natutulog kong anak. Agad akong napatayo nang biglang tumunog ang cellphone ko, so I excused myself and answered the phone. "Gio," I said, "napatawag ka. Hey, are you free tonight? May gagawin ba ako?" "Parang wala naman." "Wala, bakit?" I heard him chuckle before answering. "I would like to invite you for a dinner." "Sure, what time?" Sagot ko. Nang masabi nito ang oras, ay nagpaalam na ako at bumalik sa salas, kung saan naroon si Harvey at Apple, na nakikipaglaro kay Amber at Sapphire. Kanina lang kasi ay nakahiga pa ito sa mga hita ni Apple. Inakyat na ng magaling niyang ama, wika nito, kaya't umakyat ako sa kwarto ng triplets, pero natigilan ako nang marinig ang paghili ni Gabriel ng mahinang kanta. Tila natunaw ang puso ko, habang nakikinig sa kanya. I sighed and slowly opened the door, just to see him still humming and caressing Gemstone face. "Hey," I said and walked towards Gemstone bed, bago naupo. "Kakarating mo lang. Marahan naman itong tumango. Does he sleeps a lot?" "Yup," I said, "ewan ko ba sa batang iyan. He loves to sleep." I heard him chuckle, still looking at Gemstone, nakanganga pa talaga ito habang natutulog. "My son," Gabriel whispered bago ito tumawa ng mahina, "Sapphire and Amber really got your looks, but when it comes to Gemstone he got mine." I rolled my eyes. "Oo na, alam ko naman, kaya nga halos lunukan ko na buo ang pride ko, at ibaon sa limot ang galit ko, dahil kay Gemstone at sa dalawang prinsesa ko." "And he also got your attitude," I said, "pareho kayong ma-pride." "Wala akong magagawa doon," he said bago inayos ang comforter ni Gemstone. Hindi ito ang nakikita ko noon kay Gabriel. Pinaniwala ko ang sarili kong ipagtatabuyan niya lang ang mga anak ko, gaya ng pagtataboy niya sa akin noon, at ang pagpapaalis niya sa mga anak ko. Pero habang dumadaan ang mga araw na nakakasama niya ang mga anak niya, ay nakikita ko kung gaano kamahal ni Gabriel ang mga bata. Different from what he said 6 years ago. Ang lalim yata ng iniisip mo. Agad akong napakurap-kurap nang marinig ang boses ni Gabriel. Kaya't bumaling ako sa kanya. "Wala, may iniisip lang," I said, not wanting the conversation to get long. "Dito ka ba matutulog mamaya? Ipapaayos ko na lang ang guest room." Madalas na kasing natutulog dito si Gabriel. Amber and Sapphire loves bedtime stories with their father. I don't know, baka mag-overtime ako sa opisina. Tunungo-tango lang ako. "Busy ka ba mamaya?" "Hindi naman, bakit? Let's have dinner together with the kids." Naka-oo na ako kay Gio. "May lakad kasi kami ni Gio," I said. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga. "Then can I take the kids with me?" "No," mabilis kong sagot, "I mean dito na lang kayo mag-dinner." Nakita ko ang pagbagsak ng balikat nito. "Hindi ko naman sila itatakbo, Natasha," Gabriel whispered. "Hindi sa ganoon, Gabriel. Ayos lang, we'll just have dinner here. I was thinking of something fancy since it's my birthday." "Birthday mo?" Wala sa sarili kong tanong. "Oo nga pala, bakit ko ba nakalimutan? Siguro dahil hindi ko naman talaga inaalala. Dati ay tuwing kaarawan ni Gabriel. Ako ang unang taong babati sa kanya, at magbibigay ng regalo. Nakalimutan mo na talaga," he said in disappointed tone. "Dahil yun naman talaga ang goal ko," I said. "Ang kalimutan ka? We are far from being okay, Gabriel. I'm just doing this for my kids."
Sa loob ng maraming taon, ay isinubsob ko ang sarili ko sa trabaho, para lang makalimutan siya. Pinuno ko ng galit ang puso ko, pero sa isang iglap ay nawala lahat iyon. Ayokong manambat o magtanim ng galit sa puso, dahil iyon ang tinuro ko sa mga anak ko. Pero hindi pa rin pala maiiwasan ang hindi masaktan ang hindi maapektuhan. Hindi ko maiwasan na bumalik sa nakaraan, habang nakikita ko si Gabriel. Kung sana lang nandoon siya. Everything has changed, I said, and it will never be the same. Mabilis akong tumayo at tumalikod, dahil nararamdaman ko na ang pagbadya ng aking luha. I'm coming with you, I said, you can celebrate with my kids. In my house. Hindi na ako lumingon at madaling naglakad palayo. Hindi ko na napigilan ang mapaluha, bakit ganoon? Bakit ang sakit pa rin? Bakit nasasaktan pa rin ako? Ayokong idamay ang mga anak ko, kaya kailangan kong lumayo ng kahit ilang oras lang. Mama, are you okay? Rinig kong tinig ni Amber, pero hindi ko magawang lumingon. Maglilimang taon na sila, kaya't kailangan kong kumayod ng kumayod dahil sa susunod na taon, ay e-enroll ko na sila. I sighed and hugged Amber body, gusto ko nang sumuko, dahil hirap na ako sa sitwasyon. Gusto ko nang sumuko dahil pagod na ako, pero hindi ko magawa. Sa tuwing tinitignan ko ang mga anak ko, ay nagkakaroon ako ng panibagong lakas para lumaban. Why are you crying, Mama? Amber said nang yumugyog na ang balikat ko. Are you tired? Marahan akong umiling, bago ko hawakan ang mukha ni Amber. Mama is fine, I said, I just need a hug. Matamis naman itong ngumiti bago niya marahang pahiran ang aking mukhang hilam na ng luha. I know you're tired, Mama, she said, bago isabsob ang mukha sa aking dibdib. If only Daddy was here, hindi ka mahihirapan. Tila nanigas ako sa aking narinig. Paano nga kaya kung nandito si Gabriel? Magiging maayos ba ang buhay namin? 3 trabaho sa loob ng isang araw. Umaga, tanghali, gabi. Pero hindi pa rin sapat para sa aming mag-iina. I sighed and walked to the dark and cold night of France, when I noticed that someone is following me. Kaya't ang kaninang maliliit na hakbang ko ay naging malaki. Hey beautiful, wika ng lalaking may kalakihan ng katawan, marami itong tato sa mukha at katawan. Let go of me. Mariin kong wika dahil naramdaman ko ang mahigpit ng paghawak niya sa braso ko. Let go of me please. Pakiusap ko pero hindi niya ako pinakinggan. Marahas niya akong tinulak, kaya't sumubsob ako sa sahig. Huwag, lumayo ka, get away. Sigaw ko pero para itong isang halimaw na walang naririnig. I have been watching you these past few months. I want you, baby. I will never let you go, not until I have you. Nakangisi nitong wika, kaya't mas lalo akong kinabahan. Agad akong tumayo at mabilis na tumakbo, pero nakaramdam ako ng sakit sa aking balikat. Run again and I will shoot you. Wala na akong lakas, napaluhod na lang ako sa sahig, at tuloy-tuloy na nagbagsakan ang mga luha ng maramdaman ko. Ang pagsabunot niya sa aking buhok, at pagkaladkad sa madilim na iskinita. Hindi ko na nagawa pang lumaban, habang patuloy ang ginawa niyang kababuyan. Patuloy lang na tumutulo ang luha ko, at nananalangin na sana tumigil na ito, na sana makita ko pa ang mga anak ko. Gusto kong kumawala sa nakaraan kong pilit kong ibinaon sa limot. Pilit kong sinasabi sa sarili kong wala siyang kasalanan sa naging kapalaran ko. Pero paulit-ulit ding sumisiksik sa utak ko ang salitang paano. Paano kung naroon si Gabriel? Paano kung hindi niya ako pinagtulakan palayo? Mangyayari ba ang lahat ng iyon sa akin? Halos gusto ko na lang mawala, pero hindi ko magawa dahil naiisip ko ang mga anak ko. Gusto kong magtago at kalimutan ang lahat, pero hindi ko magawa, dahil nakamarka pa rin sa buong pagkatao ko ang nakaraan ko. Ang pinagdaanan ko sa kamay ng mga lalaking iyon. Natasha, are you okay? Apple said nang makita niya akong pababa sa hagdan. Anong nangyari? Mariin akong umiling, bago dire-diretsyong naglakad palabas ng bahay. Gusto kong lumayo, dahil baka mabaliw na naman ako, pag hindi ko iyon ginawa.